Ito pong isyo na paghaling tulad ni Sara Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino, ang kanyang ama, kapag umuwi daw dito sa ating bansa. Ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, pakinggan muna ninyo itong interview dito po kay Kiko Aquino D. Ito yung apo ni Ninoy, pamangkin ni Chris Aquino. Ito yung kanyang gustong iparating kay Sara Duterte na nagpahayag na malayo-malayo daw po sa katotohanan at prinsipyo ng kanyang lolo na si dating Senador Benigno Aquino Jr. Ninoy Aquino. Siguro po wag na po sigurong idamay yung lolo ni Noy ko po. At saka siguro para sa akin, sa both sides po ito, no, na alam ko may pahayag din yung Malacanang tungkol sa sinabi ni VP Sara na para sa akin, kung sa content okay naman, pero again, parang ginagamit yung pangalan ng lolo ni Noy ko upang basically ipagtanggol yung anak ng isang presidente na siya mismo yung nagpasimuno sa lahat ng pagdurusa ng lolo ni Noy ko. So parang sana to both of them, tigil-tigilan nyo na yung paggamit ng dugo ng isang Aquino upang ipaglaban yung kanilang pansariling interes. Ayun, napakalinaw po nung sinabi ha. Pang sariling interest lang daw. Ayan o, batang Aquino yung Kiko Aquino D. Ayan. Apo ni dating Senador Ninoy Aquino. Ang iba naman po ang istorya niyan na nawala ang kanyang buhay noong August 21, 1983. Yan po kasi ang sinabi ni Sara eh. Kasi daw, nagpupimilit si Duterte. Lagi daw sinasabi ni Duterte, iuwi niyo ako sa Pilipinas. Lagi tuwi daw sila makikita, sabi ni Sara, iuwi niyo ako sa Pilipinas. Ayan ang sinasabi. Ang sabi naman ni Sara, pag umuwi ka sa Pilipinas, magagaya ka kay Ninoy. Ayun ang ibig sabihin niya. Kaya ngayon, sa amin, huwag na niyong gamitin ang pangalan. Ako naman, sa akin pong opinion, analysis sa isyong ito, kasi masyado na hong malayo eh. Ako, alam din naman natin kung ano ang naging problema ng mga Aquino at Marcos noong mga panahong yon under former President Marcos Sr. Walang kinalaman ang Marcos Jr. sa kung ano ang political issue na hidwaan sa pagitan ng Aquino at Marcos Sr. yung kanyang ama. Kasi si Pangulong Marcos Jr. ngayon, wala pa ho sa kapangyarihan, maliban lang sa pagiging vice governor at anak ng dating Pangulo. Pero ngayon, walang kinalaman ng kanyang administrasyon dyan sa isyong yan. Okay? Ang tingin ko rito, nagtatry si Sara na makakuha ng suporta sa mga Piglawan-Dilawan or Aquino family or maka-Aquino para sila'y suportahan. Wala akong ibang nakikitang dahilan eh. Bakit niya ikukumpara na hindi naman po ganon ang sitwasyon, malayo-malayo. Si Ninoy Aquino, biktima ng karapatang pantao. Si dating Pangulong Duterte ay akusado or suspect sa paglabag sa karapatang pantao. Human rights violation. O di ba ang layo? Iba yung biktima kaysa alleged mastermind ng pang-aabuso, pambibiktima sa karapatang pantao. Yun ang kanyang kasong kinakaharap. Ano ba yung crime against humanity? Torture, murder, at iba pa. Puro harassment yun. Yun ang kasong kinakaharap ni Duterte. Si Ninoy, walang ganong kaso. Siya yung biktima ng political harassment at saka po ng kung ano-ano ng mga panahon yun. So again, walang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. sa isong yan. Kaya nga ang aking puntingin dito, tinatry ni Sara Duterte na pati yung mga Aquino or mga followers na mga Aquino o makilalang Piglawan-Dilawan Liberal Party ay gusto niyang makuha ang suporta. Ay malabong-malabo yan. Malabong-malabo. Dahil malayong-malayo nga po ang history ng dalawa. Okay? Tsaka itong Piglawan-Dilawan at Aquino family, mukhang sumusuporta naman kay Pangulong Marcos na. Wala tayong nakitang batikos sila. Wala silang, hindi na nga, tahimik na nga sila eh. Di ba? Pero dinadamay pa yung pangalan. Kaya ngayon panawagan ni Kiko Aquino D, yung apo
Okay? Pamangkin ni Chris. Ay, huwag nang idamay sila. Huwag nang banggitin ng mga pangalan dahil malayo naman ho ang kasaysayan, malayo ho ang record. So ako naman, dahil karapatan kong bigyan ng analysis at opinion, nagtatry si Sara Duterte makakuha ng suporta sa mga Piklawan-Dilawan at Aquino supporters, followers, na mukhang malabo namang makuha at ibigay. Kasi nag-react na rin. Yun na nga, sabi nga ni Mr. Kiko Aquino D, huwag nyo kaming idamay, wala kaming kinalaman dyan. Pati yung ibang mga haligi ng Piklawan-Dilawan, hindi naniniwala dyan sa ganyang anggulo na posibleng ang dating parang pananakot pa. Parang ginagalit lalo ni Sara ang kanilang supporters, ang mamamayang Pilipino, para magalit sa administrasyong ito. Kasi ng purpose nun. Just imagine, gagaya mo kay Ninoy. Ibig sabihin, mawawala ang buhay, kung anong gagawin sa kanya, pagbabalik. Eh, hindi naman ho ganun. So, anong purpose nun? Galitin ang Pilipino, ginagalit ang Pilipino para magalit kay Marcos at sa administrasyon. Hindi ba ang sama? Napakasamang epekto. Wala kasi ako nakikitang positibong dahilan at makakabuti sa bansa. Yung kanyang sinasabi na ala Ninoy, kung anong nangyari kay Ninoy ay mangyayari din sa kanyang ama pag bumalik ng Pilipinas. Grabe naman. Hindi po ganon. Si Duterte nung nandito sa Pilipinas, kaliwat kanan ng kanyang press conference, mga rally at kung ano-ano, wala namang gumagalaw sa kanya. Pinababayaan lang siya. Kahit ng below the belt, personal, pagmumura at kung ano-ano mga binabanggit niya against government, against Marcos family at mga kongresista. Hindi, wala namang gumagalaw sa kanya. Ultimong lamok o langaw, walang dumadapo sa kanya. Oh, ngayong siya'y nakulong dahil may kaso, papalabasin pag umuwi para ala Ninoy. Ay, di ba? Pure panggugulo. Pure lang na ang layunin ay manggalit ng tao at mandamay. Higit sa lahat, akala makukuha ang suporta, inuulit ko, mula sa mga Aquino at mga Piklawan-Dilawan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Ulitin ko, malabo pa yan sa sabaw ng pusit na mangyari. Please like, share ng video ito. Malayang reaksyon, professional na mga reaksyon, ang importante. Mga troll, buzzer, hindi namin kayo kailangan. Mga troll, buzzer, ayaw na ng tao sa inyo. Alam na namin kung saan nanggagaling yan. Sa mga anti-Marcos kayo nanggagaling. Walang buzzer at troll at fake news sa nagmamahal sa bansa. Nagmamalasakit sa gobyerno, tumutulong kay Pangulong Marcos. Wala pong fake news yan. Yung mga anti-Marcos, hindi tanggapin ang katotohanan, dyan nanggagaling ang mga illegal na balita or fake na mga balita. Kaya identify na kayo. Naghahanap lang ng mga sapat na ebidensya ang pamahalaan. Kakasuhan kayo. Hindi yan pananakot. Mangyayari po yan. Abangan. Please like and share ng video ito.